Dinggin ang tatlong dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa sa mga dawit sa flood control scandal. Magiging basehan din ito kung maglalabas ang korte ng arrest warrant laban kay Zaldico. Narito ang report ni JC Cosico. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso ng graft and malversation kay Zaldico, ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at ilang opisyal ng SunWest Corporation. Kaugnay ito ng nabistong substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang 5th, 6th at 7th Divisions ng Sandigan Bayan ang hahawak sa mga kaso ni Nako. Isinampa ng Ombudsman ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang unang beses na may tuluyan ng nakasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects. We believe that we will be able to have a deluge of cases in the next few months after the New Year. Deluge na yan. Marami ng kaso yan. Walang piyansa ang inirekomenda ng Ombudsman sa kasong malversation. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Kapag nakitaan ng Sandigan Bayan ng sapat na basihan ng mga kaso, pwede nang mag-issue ang korte ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Humiling na rin ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na kanselahin ang pasaporte ni Ko. May mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na meron nagpapatalon sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang, hindi umuwi. Kulang sa tapang yung tao eh. Pero ayon sa kampo ni Ko, kukontrahin nila yan. Umalis ng bansa si Ko noon pang Pebrero para umano sa isang medical treatment. Samantala, nagpasalamat ang ICI sa Ombudsman sa anilay mabilis na aksyon. Pero ipinagpaliban muna nito ang pagrekomenda ng kaso sa tatlong senador na dawit din sa flood control scandal. Kailangan daw suriin ang mga bagong affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Ngayong hapon, hiniling din ng ICI sa DOJ na isama sa lookout bulletin ang 17 taong may kinalaman umano sa mga maanumalyang proyekto. Kabilang narito ang mga kawani ng DPWH at mga opisyal ng SunWest Incorporated. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.